with patience bear thy cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change he faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend, through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as he has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds still know his voice who ruled them while he dwelt below. Be still, my soul, the hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed we shall meet at last. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin na nanonood ng ating online church service. Napakabuti po ng ating Panginoon sa mga nakaraang mga araw. Nakita natin na tayo ay meron ng na-establish na nalagyan ng gawain dito sa Gawad Kalinga, maging dito sa Barangay Gulod. Meron tayo at alam natin na darating, kaya nga goal natin, everyday is a Sunday. So hindi not necessarily Sunday lang ang may church, kundi everyday dapat may gawain ng Panginoon. Meron tayong house church na dapat mailagay sa bawat area, bawat barangay at bawat community. Because yung ating goal is bringing Christ in every home. Yun ang ating dalangin, yun ang ating panalangin sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, tayo magpapatuloy sa ating talakayin at manalangin muna ho tayo. Tayo manalangin.
Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat sa araw na ito na niloob mo, Panginoon, na kami magkasama-sama upang sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, kami po ay magpalakasan, maging matibay, na makita po namin ang kahalagahan ng aming pagtatalakayin sa araw na ito at magiging pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat sa amin sapagkat ang salita mo, Panginoon, ibibigay kalakasan. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong ginagawa at sa iyong gagawin para po sa buhay ng bawat sa amin. Palakasin niyo kami ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Puri na, Panginoon, sa napagandang awitin kanina na pinamagatang Be Still My Soul, no? Be Still My Soul. Kinantayan ni Sally Deford, no? Sally Deford. Kinompose ni Katrina Von Schlegel. Ayan, hindi ko tama yung pronunciation ko. At kinuha ko ito sa YouTube, no? At tinignan natin tong awitin nito. Matagal tong awitin nito. Gusto kong ibalik yung magagandang awitin noon na bihira na kinakanta. At yung Be Still My Soul ay naglalarawan ng isang pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na naglalabas ng kanyang damdamin sa Panginoon. At sinasabi niya sa sarili niya, Be Still My Soul. Nakasulat yan sa awit. At sabi niya, The Lord is on thy side. Nang binanggit niya sa talata. Meron pa ako nakita roon babasahin ko sa inyo. Sabi dito sa last part, Be still my soul, the hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joy restored. Sabi niya nito, Be still my soul, when changes and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. No? Sabi, yung nangyayari dito sa sumulat dito sa Be Still My Soul, ito yung sitwasyon na dinadaanan ng mga taga-Tesalonica. Be still my soul, no? Sapagkat sa ating pagtatalakay continue sa ating pagtatalakay ng Tesalonica, nasa chapter 2 na tayo, verse 13 to 16. Chapter 2, verse 13 to 16 ng unang Tesalonica. At ang title ng ating tatalakayin ay pagsubok at kapigatian, bahagi ng pagbabanal ng Diyos. Ang pagsubok at kapighatian ay bahagi ng pagpapabanal ng Diyos. Tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Basahin natin ang unang Tesalonica chapter 2 verse 13 to 16. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang aming pangangaral sa mga hentil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan. Umaabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't ngayon bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Purihin ang Panginoon sa ating binasang mga talata, no? Napakabuti ho ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga kanina, title natin, Pagsubok at Kapigatian ay bahagi ng pagpapabanal ng Diyos. Sinatawag sanctification. We are sanctified sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binibigay sa atin. Nung nakakilala ka sa Panginoon, we are justified, no? Pinawalan sala tayo ng Panginoon. At nung pinawalan sala tayo ng Panginoon, na-justify tayo hanggang sa dulo ng ating buhay, may proseso, tinatawag na progressive sanctification. It is a daily process of being sanctified by God, no? May isang view, may isang paniniwala na ang sanctification, the moment that you accepted Christ as your Lord and Savior, the moment that you are being reconciled with God, justified with God, you are already sanctified. No, may ganong view, may sinasabing ganon. Ang tayo pinaniniwalaan po natin
na ang pagiging Kristiyano, although na tayo ay sanctified na ng Panginoon, may punto rin sila ron, pero meron tinatawag na daily sanctification na ginagawa ang Diyos sa atin. Pinapabanal tayo dahil sa Biblia maliwanag yan na mga Kristiyano dyan ay dumadaan sa tinatawag na pagsubok. At yun yung pag-aaralan natin, no? Yung nangyayari sa mga believer na narito sa Thessalonica, hindi ito lingid sa buhay natin ngayong mananampalataya, no? Kaya ating sisiyasatin yung talatang ito at ganun pa rin, may 3 puntos tayo. Number 1, katagumpayan ng salita ng Diyos. Katagumpayan ng salita ng Diyos. Sa verse 13, basahin ko ulit ha. Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ito yung second time, ito yung pangalawang beses na binanggit ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapasalamat sa kanila. Ang pinakasentro ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos ay dahil sa kanilang paraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Pablo sa kanila. Nung kanila napakinggan yung salita ng Diyos, paano nila itinanggap ito? No? Hindi sila pinasalamatan ni Pablo dahil masipag sila sa Thessalonica. Hindi sinabing ang gagaling ninyo, mga mahuhusay kayo, matulungin kayo, grabe Thessalonica, hindi ganon. Walang ganon binanggit si Paul. Ang binanggit niya, ang pinagpapasalamat niya ay kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. Napaka-importante po nito. No? Alam ni Paul na ang tanging paraan para mapaabot sa kanila, sa mga taong ito, ay kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. No? Hindi yan sa dami ng pakulo. Maraming mga churches ngayon pa nangangaral, maraming mga pakulo, may mga umuusok pa. Shhh! May mga palamuti pa, may nahagis pa para lang mag-akay ng tao. No? Ang tanging layunin ni Pablo sa kanyang pangaral, ipangaral ang Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang pagkabuhay na muli, at ang kanyang pagbabalik na inaabangan ng mga mananampalataya sa Thessalonica at sa panahon natin ngayon. Naabangan natin. So ginawa niya, pinangaral niya ang ating Panginoon. Pinangaral niya yung buhay ni Jesus. Pinangaral niya sa kanila yung kamatayan, pagkabuhay, at ang tanging daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Sabi nga sa Romans chapter 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? So alam ni Pablo na importante at napakahalaga yung tinatawag na ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Napaka-importante nito mga kapatid. Kaya sa bawat lugar na pinupuntahan niya, pinapangaral niya ang salita ng Diyos. Kinasabi niya ang salita ng Diyos. Walang halong palabok, walang halong kwento, walang halong pambobola sa tao, kundi ang sinasabi niya yung salita ng Diyos, no? At ang salita at ang pangaral nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. The message na dinadala ni Paul is the message of hope that brings salvation to those people na makakapakinig ng salita ng Diyos at makakakilala sa totoong Diyos na sinasamba po natin. Kasi that time maraming mga Diyos sila sinasamba. That is why we take the preaching of God's Word seriously. No? Kaya dapat yung pangangaral ng salita ng Diyos sa aming nagtuturo, dapat sinisiyasat namin, inaaral ito maigi. Sapagkat sabi ko nga dati, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay parang isang waiter na dinadala yung pagkain doon sa nag-order. Hindi niya babaguhin yung timpla. Kung ano yung timpla nung nagluto sa kusina, yun ang ibibigay niya. Kung ano yung salita ng Diyos, yun ang dapat ipapangaral ng mga mangangaral. No? Kaya dapat sa isang nangangaral, seryoso siya na aaralin niya. Kaya minsan tataka kami. Tataka iba, Pastor, bakit ang tagal mo mag-aral? Hapon ka nakaupo dyan sa computer. Bakit lagi na lang gano'n? Hindi ko madali mag-aral. Hindi ko madali. Actually, ilang araw yan na paghahanda.
pagsisiyasat. Kahit minsan nakahiga na ako diyan, titignan ko pa yung mga teksto. O kaya aalis ako, may pupuntahan ako habang mabiyahe ako, tinitingnan ko yung teksto. At inaaral ko yun, nire-research ko yun. At pag hindi ko alam, magtatanong ako sa mga kaibigan, mga lifeline. O mga lifeline na yung pastor Magtatanong ko sa kanila, ano pananaw mo dun? Ano pananaw mo dun? At purihin ng Diyos dahil mayroong mga pastor na ginagamit na nagbibigay linaw doon sa inaaral nating mga talata. Salamat to sa buhay nila. So yung pangaral ng salita ng Diyos, hindi ito yung naisip mo lang, ituturo mo, hindi ganon. Hindi yung naisip mo lang, no? Bato ka ng bato ng teksto, hagis ka ng hagis ng teksto, lagay ka ng lagay ng text, no? Pero hindi magka-connect yun, malalayo sa original. At ang mensahe, hindi kailangan puro sa ikagaganda ng tao. Ang tanging ipapangaral natin si Kristo, no? Kaya sabi dito, dapat maging seryoso tayo. Bakit? Bago namin turo yung salita ng Diyos, mahabang panalangin po yan. Mahabang pagsasaliksik ng Word of God para may turo yung salita ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, pag ako nagkamali sa aking pangangaral, mananagot ako sa Diyos. No? Mananagot ako sa Diyos. The same din with us. Tayong mga nanonood, tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga umaatin si church, yung mga nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon, yung mga attender, at yung mga believer, mananampalataya. Hindi lang kay pastor, kundi tayo mismo. Dapat inaaral natin. Ano sabi ng Berean? Sa Berean, sabi si Acts chapter 17, after nila mapakinggan yung turo ng mga apostol, ano kanilang ginawa? Sinasaliksik nila kung yung sinasabi ng mga apostol ay tama sa salita ng Diyos. Kaya hindi lang sa pastor na nangangaral, dapat kayo din po, yung mga nanonood, yung mga nasa bahay, yung mga umaattend ng church, yung mga umuupo sa upuan, hindi nyo sabihin, wow, grabe, ganda ng turo ni pastor. Tapos, hindi mo siya inaral, mananagot din ho kayo sa Diyos. Mananagot ako sa Diyos, mananagot ka rin sa Diyos. Sapagkat hindi mo binigyang halaga yung salita ng Diyos. Dapat kinukuha nyo yung teksto, sinusulat mo. Kung ano yung mga verse na tinatalakay natin. Bilang paglago sa spiritual mo, dapat gagawin nyo ho yan. Dapat aaralin nyo, titignan nyo na yung sinasabi ko sa inyo tama. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, mananagot ako sa Diyos, mananagot ka rin sa Diyos. No? Sabi rito sa Thessalonica chapter 1 verse 6, balikan natin yung chapter 1. Sabi rito, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Paano siya nagpapasalamat? Nagpapasalamat siya kasi the way na pagtanggap nila doon sa salita ng Diyos, ito'y galing sa Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa verse 13, no, yung may guhit yan, tunay na salita ng Diyos. Yun ang kanilang pagtanggap Ang pagtanggap nila ay tunay na salita. Hindi ito galing, sabi niya ito, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Yung pinangangaral nila Paul, hindi dahil pagtanggap nila dahil salita ng tao, hindi. Yung sinasabi ni Paul, salita mismo yun ng Diyos. No, yun ang salita ng Diyos, no? Sabi niya, kaya ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Diyos na void. Word of God does not return void, kundi kung ano yung pagkakabigay ng ating Panginoon, babalik sa Kanya at nagbibigay ito ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Mananatili. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, Isaiah 40 verse 8, sabi rito, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Word of God are both trustworthy and authoritative. No? The source of the word is eternal. No? Yung pinagmulan ng salita ng Diyos is eternal. Ibig sabihin, walang simula, walang wakas. So magaling salita ng Diyos sa Diyos. At sino yung salita ng Diyos? Si Kristo. Siya yung salita ng Diyos. Paano? Ano patunay yan? John chapter 1 verse 1. Sa pasimula, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawan tao. Sino ito? Si Jesus. At nanira sa piling natin. No? Sa King James, sa pasimula, naroon na ang berbo. No? Ang kasama ng Diyos, ang berbo. At ang berbo ay Diyos. No? Sa pangangaral talaga nandun ang salita. No? Kaya yung salita ng Diyos,
Si Christ mismo to. Mabuting balita patungkol sa buhay ng ating Panginoong Yesus. No, inaaral natin. Kaya nga sabi rito sa 13, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao. Bakit? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano nagagawa ng salita ng Diyos sa isang mananampalataya? Sabi ni Paul, yung salita ng Diyos, tinatanggap nyo na may kagalakan sa iyong puso. Dahil ito'y galing sa banal na Espiritu. Ano? Sabi niya sa unang talata, nagpapasalamat kami sa iyo dahil yung salita ng Diyos na pinapangaral namin sa inyo, hindi nyo tinitignan ito ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Dahil bakit? May tiwala sila sa nangangaral kay Pablo. Alam nila na ang mensahe ni Pablo ay mensahe na galing sa Diyos. No? Ano nagagawa ng salita ng Diyos? Awit chapter 19 verse 7 to 9. Awit 19 verse 7 to 9. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Tingnan yung talatang yun, ha? Walang labis, walang kulang. Pag walang labis, walang kulang, ano sabihin nun? Kumpleto. Tama. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Yung Word of God ang binibigay sa iyo, bagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ang mapapagkatiwalaan. They are trustworthy. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakilanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang hinihilingan. That is the Word of God. That is the Word of God. Ang salita ng Diyos nagagawa sa atin, binibigyan ka ng panibagong lakas. Tindi, no? Tapos, walang labis, walang kulang. Walang kulang. Tapos, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. No? Meron ako nakausap, pastor po siya sa GIL. Hindi ko nakapag-aral ng elementary. Grade 1 lang ang natapos niya. No read, no write pa. Yung pastor na ito. Pero, sabi niya, pag nangaral yung pastor na yun, grabe ang puso sa pangangaral. Grabe ang puso sa pangangaral. Mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo yung salita ng Diyos, tinuturo niya ng tama. Kaya yung time na yun, grabe yung paghipo ng Diyos sa puso ko. Hindi ko makalimutan yung pastor na yun. No? Hindi nakapag-aral yun, pero pag hinawakan ka nun, talagang grabe. Parang ibang klase mag-encourage yung pastor na yun. Galing ito sa Diyos. No? Sabi rito, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ito pa, ito yung nagpapasaya sa puso't kalooban. Imagine mo yun. Yung nalulungkot ka, anong sagot sa kalungkutan? Salita ng Diyos. No? Kaya ang paggalang pagsunod kay Yahweh, dalisay yan. No? Magpapatuloy magpakilanman. No? Sa verse 13, balikan natin yung 13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. The real evidence na ang tao'y nag-aaral ng salita ng Diyos, tinatanggap ang salita ng Diyos may kagalakan, minamahal ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos na pinapangaral sa Kanya ay galing mismo sa Diyos. Ang resulta niyan, pagbabago ng buhay. Pagbabago. Kaya pag hindi ka nagbabago ng buhay, yung dati mong ginagawa, ganun ka pa rin. The question is, gaano mo minamahal ang salita ng Diyos? Pag hindi mo mahal ang salita ng Diyos, walang mangyayari sa iyo. Kaya itong mga to, mga taga-Thessalonica, when they hear the word of God, they receive it na galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Kaya naman ganun ang kanilang pagtanggap, may kagalakan sa kabila ng kapighatian na dinadaanan nila, sa kabila ng mga iba't ibang sitwasyon nila. When they hear the word of God, they accept it with joy, with gladness in their heart.
Grabe sila. Kaya tunay na evidence yan. Pagbabago ng buhay. Sabi rito, at ang bisa nito yung makikita sa buhay ninyo. Yung bisa, yung patunay, nakikita yan sa buhay nila. No? Sabi nga ni Professor, ni Bishop Eloy sa amin, sa hermeneutics, no? Pag naghimay ka ng salita ng Diyos, meron tatlong paraan. O-I-A, observation, interpretation, application. Yung iba nagtuturo of observation and application. Kaya hindi matuloy-tuloy kasi OA lang sila. Sabi ni Bishop Eloy. No? Kaya sa atin, pag inaral yung salita ng Diyos, kailangan yung tamang obserbasyon para magkaroon ka ng tamang interpretasyon. Magkakaroon ka ng tamang application. Sinabi ni Pastor Rex Mendoza yan sa amin. Book 1 pa rin. Nakakatatlong aral na ako ng book 1, hermeneutics, no? Una kay Bishop Eloy, pangalawa kay Pastor Rex Mendoza, ngayon kay Bishop Eloy ulit. So purihin ng Panginoon kasi walang tigil ang pag-aaral. Mas maganda mahimay natin maigi ang salita ng Diyos. Yung mga taga-Tesalonica, pag narinig nila sinasabi ni Pablo, hinihimay nila ito, ninunguya nila ito, ninanamnam nila ito, na ito'y hindi galing sa tao, ito'y galing sa Diyos. Yan ang kanilang pananaw. Kaya ganun ang kanilang puso sa pagtanggap. Pangalawa, katatagan sa pag-uusig. Katatagan sa pag-uusig. Ang salita na nagko-connect sa atin sa ibang tunay ng mananampalataya ay ang salitang ang nangyari sa inyo. Basahin natin talata. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos at Judea. Sa mga nanalig kay Kristo Jesus, inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ang tunay na anak ay may tatak ng kanyang magulang. Ang Judean Church ang pinakaunang church na naitatag. Ito ang kanilang mother church. Sila ang batayan ng mga bagong churches na tinatatag ni Pablo. At ano ang kanilang tatag? Ano ang kanilang tatak pala? Ang tatak nila, pareho sila ng Thessalonica. Inuusig. Pareho sila ng inuusig. Alam niyo, totoo lang, pag ikaw ay nangangaral ng tama, uusigin ka eh. Pag nangangaral ka ng maayos, uusigin ka. Pag tinitignan mo yung salita ng Diyos, uusigin ka. Pag tinatayo mo yung salita ng Diyos, uusigin ka. Hindi po pwedeng hindi. No? Gaya ngayon, ipanalangin natin yung kapwa natin, katulad nating pastor, na nangangaral sa ibang bansa. No? At ang taong ito ay nakita niya na ang nangyayari sa COVID-19 ay nagdadala ng takot sa tao. No, ginawa niya, nagre-recording siya sa kanyang preaching. Yung mga tao nagdatingan. Hindi naman niya sabi niya, hindi po pwede, kailangan, bawal ito, di tayo. Naisip niya itong taong ito na yung salita ng Diyos dapat tinatayuan at tinitindigan. Ang ginawa ng government sa Amerika, mga governor doon, dinimanda yung pastor na yun 3 beses, hindi nagtagumpay. No? Hindi nagtagumpay sila. At ngayon, binabanatan na naman yung pastor na yun. Ano pagbabanat sa kanya? No? Yung kanyang parking, tinataas ang renta. Yung kanyang space, tinataas yung renta. Nilalagyan ng malaking tax. No? At pinagbabayad sila ng malaki sa mga nangyayari doon. Kasi sabi nga ng pastor na yun, these people are keep on coming. No? Thousands upon thousands ang nagdadatingan, dumadalo sa gawain. Family by family, umaaten. Hindi isa-isa, family by family ang dumadalo. Bakit? Yung salita ng Diyos, uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Ngayon dito sa atin, iduktok mo na yung Biblia, ayaw pa rin basahin. No? Alam mo, kung ilalagay lang sa libro yung mga telenovela, mas marami silang nabasang telenovela kaysa Biblia. Oh. Mas marami, mas alam pa nga nila yung kwento sa telenovela, mga Korean novela, kaysa sa salita ng Diyos.
Pero hindi natin sila hinuhusgahan. Dahil salita ng Diyos naman, binabasa nila. Pero kapatid, makikita yan eh. Makikita. Kung may pagmamahal ka ng salita ng Diyos, binabasa mo, nininilay mo ang salita ng Diyos. No? Ako naman, kapatid, nagbabasa ako ng salita ng Diyos, nag-aaral ako. Pero may mga time, minsan naglalaro ako ng NBA, nanonood ako ng movie, may relaxation na ganun. Pero hindi po pwede na isang araw hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pwede hindi ka magninilay-nilay ng salita ng Diyos. Kaya kapatid ko, ikaw nanonood ngayon at nauubos ang panahon mo sa mga Korean novela, sa mga TV, panood ng video, o mga pelikula, hindi na balance yan kapatid. Ang mga Tesalonica, ganoon ang kanilang ginawa. Ano nangyari? Kita mo yung attitude ng Tesalonica. Yung attitude nila kung paano nila tanggapin ang salita ng Diyos. Bakit? Ito nga yung pangalawa. Di ba tinatalakay lang sa pangalawa? Ano sabi sa pangalawa? May darating na pag-uusig. Nagiging matatag sila sa pag-uusig na yun kasi yung salita ng Diyos, minamahal nila ng gusto. Yun yung kinapitan nila. Yun yung naging angkla ng buhay nila. The Word of God. Kasi bakit? Grabe yung pag-uusig. Parang isang alon na umaagos sa kanila. Parang isang tidal wave na hahampas sa kanila. Bakit? Ang bigat nito, ang kumalaban sa kanya, mga kababayan nila at mga taga-Judea ang umusig sa kanila. Tuloy natin. No? Alam niyo kapatid, bakit ito sinasabi ko sa inyo? Sa panahon natin ngayon, okay lang na usigin ka ng mga tao sa labas, yung mga kapitbahay, okay lang yun. Although talaga masakit, kababayan mo yan, yung mga kaklase, pagtatawanan ka ng kaklase mo, buwang again, wow, gaganunin ka nila. Yung mga kaopisina mo, yung mga, minsan nakikita nila, ano ba yan? Weird, sabi nila, weird, no? Puro na lang praise the Lord. Uusigin ka nila. Pero ang pinakamasakit na uusig sa iyo kapatid, ay mismo manggagaling sa sarili mong sambayanan. Ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang. No? Ma-experience natin yan. May isang kabataan na nakakilala sa Panginoon, edad niya 17 anyos. Nung tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, siya ay naging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. At one time, yung kanyang ama ay seaman, pagdating ng tatay ng taong inong kabataan na yon, tinanong siya, mamili ka, kami o ang Bible niya, o yung church niya na inatinan mo? Sabi ng kabataan na yon, Tay, mahal ko kayo, pero mas mahal ko ang Panginoon, higit sa inyo. Ang ginawa ng tatay ng kabataan na yon, dinampot siya. Hinagi sa labas. O lumayas ka, doon ka sa church nyo. Mula ngayon, di na kita anak. No? Buti na lang, mayroong pastor na yon, sinamahan siya sa bahay at pinagkasundo yung mag-ama. Ang mga hindi pag-uusig, manggagaling mismo sa sarili mong sambayanan. Minsan Kristiyano ka na, may asawa kang unbeliever, sila mismo uusig sa iyo. Sila mismo ang uusig sa iyo. Tignan mo yung mga gawa, chapter 17. Mga gawa, chapter 17, verse 5 to 10. Ngunit, naiinggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan. At sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Taw ginawa nila, tinipon nila yung mga palaboy tapos gumawa sila ng gulo. Nilusob nila yung bahay ni Jason. Pilit na yun lang hinahanap si Pablo. Tingnan yung mga talatang yan. Verse 6 tayo. Nang hindi nila matagpo ng dalawa, ano ginawa nila? Kinaladkad nila si Jason. Alam yung kinaladkad? Hinatak palabas. No? Hinahatak, para bang hinahatakan. Ayoko. Kinaladkad. No? At ang ilan sa mga kapatid ay iniharap sa mga pinuno ng lungsod, ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Yung lungsod natin, napasok ng mga nanggugulo. Sino ba nanggugulo? O basahin nyo yung nasa verse 5. Sila yun eh. Sila yung nanggugulo eh. Pinagbibintangan nila si Jason na nagpapasok ng mga taong nanggugulo. Sino nanggugulo? Si Pablo at si Silas yung nabintang nila. Pero sa kanilang attitude, mas sila nga ay nanggugulo. At sila pinatuloy ni Jason sa verse 7.
Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Sa verse 8, nang nagulo ang taong bayan at ang pinuno ng mga lungsod dahil sa sigawang ito, si Jason at ang kanyang makasama ay pinagmulta ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi rin yun, pinapuntahan ng mga kapatid sina Pablo at Sila sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ang pinakamasakit na pagtutuligsa, pag-uusig ay manggagaling sa iyong sariling kababayan, sa iyong sariling kadugo, sa iyong sariling kalahi. Ito pa ang pinakamasakit. No? Ito'y mismo manggagaling sa kapwa believer mo sa loob ng church. No? Yung mga kapwa mo nananampalataya rin sa Panginoon. At minsan tatanungin mo, Kristiyano ba itong mga to? O Kristiyano ba talaga itong mga kasama kong ito? Marami kasi mga tao na sinasabi sila'y Kristiyano, pero yung kanilang way ng pagiging Kristiyano ay malayo sa sinasabi ng Biblia. Yun ang nakakalungkot. No? Nadadamay ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabihin ng iba, Kristiyano pa yan? Parang hindi. Kung baka paningil, kala mo grabe maningil. Kaya mahirap itimbang ang puso sa sitwasyong ganon. Pero kung tunay ka Kristiyano, sabi niya makikita yan sa iyong buhay. Kaya minsan yung pagtutulisa, yung pag-uusig, no, manggagaling yan sa labas. Pero pinakamasakit, ito yung manggagaling sa loob. Nakakilala mo, kadugo mo, kamahal mo. No? Mga kapwa Hudyo, na mahal ni Pablo, na willing siyang sumpain. Di ba sabi ni Paul sa Roma, willing siyang sumpain, mapabuti lang ang mga kababayan niyang Hudyo. Sa Roma chapter 9, tingnan natin yung Roma chapter 9. Roma chapter 9 verse 1 to 3. Sabi rito, sa ngalan ni Kristo ako ay nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Verse 3, mas nanaisin, mas mamatamisin, mas gugustuhin ko pa, sabi niya gano'n, na ako ay sumpain, sabi niya, at mapahiwalay kay Kristo. Pero sabi niya gano'n, mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sino nila? Mga Hudyo. Ganun niya kamahal yung Hudyo. Kasi bakit? Hudyo siya eh. No? Hudyo siya at alam niya ang dami ng Diyos. Alam niya ang dami ng Diyos. Pero yung kanyang sinasabi, parang hyperbolic, exaggerated ang kanyang pagkakabigkas na ito. Biro yung salita niya, mas mabuti pa ako ay maging katara. Ano yung katara? Greek word yan eh, katara. Sa English, curse. Sa Tagalog, sumpa. Mas gusto ko pang maging katara. Sabi, anathema, umalis yung presensya. Tanggalin ako ng presensya ng Diyos. Alisin sa akin ng Diyos. Yun ang sabi ni Paul. Para sa ikabubuti ng kapwa ko Hudyo. Kapwa ko Hudyo, sabi niya gano'n. Ang gusto niya lang sabihin sa talatang yan, gano'n niya kalabis ang pagmamahal niya sa kanila. No, yung talatang yan, makikita mo sa Old Testament, binanggit din niya ni Moses. No, after gumawa nung, di ba, nagbinigay sa kanya tablet of stones, no? Yung tablet. No, si Moses, binigyan siya ng tablet. Buti pa, yan, binigyan siya ng tablet. Ito, tablet. Yan, tablet. Si Moses, 2 tablet ang binigay. 2. Oo. 2 tablet. Sa akin, isa lang. No. Si Moses, 2 tablet. Yung tablet of stones yun. Stones, no? Sinulat. It was handwritten by God. Ano nakasulat sa tablet of stones? Ang 10 utos. No? Ngayon, pagbigay sa kanya ng Panginoon ng tablet of stones, pagbaba niya ng bundok, narinig niya may mga nagsisigawan. Sabi niya, ano yung sigawan na yun?
Meron bang gulo na nangyayari sa tent, sa camp? Sabi ng kasamahan si Joshua, hindi po. Ito'y awitan at kantahan. Pagbaba niya, gumawa yung mga tao ng golden calf. No? At yun ang kanilang sinasamba. No? Sa tindi ng galit ni Moses, kinuha niya yung dalawang tablet of stone, binato sa kanila. Tigas ng ulo niyo! Hindi kayo makarong makinig, no? Nagkaroon ng kaparusahan sa kanila ang Diyos. Ito pa, sa verse chapter 32, verse 30, Exodus 32, verse 30 hanggang 32. Ito sabi diyan. Kinabukasan, sinabi ni Moses sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh, baka sakaling maiigi ko kayo ng tawad. Verse 31, umakyat nga sa bundok si Moses at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos ang ginto. Yun yung sinasabi ng golden calf. No? Verse 32, pinapakiusap ko pong patawarin niyo po sila. Sabi ni Moses pinapakiusap ko pong patawarin ninyo sila. Sino sila? Yung mga nagkasala. Okay, tuloy natin. Kung hindi nyo sila mapapatawad, ano sabi? Burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sa English, blot out my name on your book. Burahin mo yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Yun sinasabi ni Moses. Tapang ano? Sabi niya, kung hindi mo sila kayang patawarin, Diyos, sabi niya, Lord, kung hindi mo sila mapapatawad, burahin mo na yung pangalan ko. Sino ka para magdiwan sa Diyos? Kapatid, sino ka? Sino ka? Grabe yung ganun ang puso ni Moses. Bakit kilala niya yung Diyos eh? Alam niya ang Diyos. Alam niya damdamin ng Diyos. No? Pero hindi sinabi magmalaki ka sa Panginoon. Hindi. Si Moses yun eh. Hindi ka si Moses. Hindi rin ako si Moses, si Romel ako. Hindi ko kayang gawin yung ganun sa Panginoon. Pero itong mga tao sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang kapwa kababayan, pwede mo sabihin niya, Lord, ang mga Pilipino, Panginoon, napaka-mali na ginagawa. Hindi na kami ayos, Panginoon. Kung hindi mo sila papatawarin, tanggalin nyo na po ako sa aklat ng buhay. Pwede mo sabihin yun? Sabi mo, Lord, sila muna tanggalin mo sa aklat ng buhay, wag ako. Tanggalin mo na sila, burahin mo na sila. Kasi hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Si Pablo, si Moses, itong mga taong ito, grabe ang kanilang pagmamas. Pero dito sa verse 14, ito tingnan nyo Sa verse 14, kanina binanggit ko, sinabi niya sa Roma. Pagdating sa verse 14 ng Thessalonica, ito sabi, ang sinasabi ni Paul sa kanila ay dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Anong katigasan? Paano gawin matigas? They keep on rejecting the Word of God. They keep on rejecting the Word of God, which is Jesus Christ. Nire-reject nila patuloy. Bakit sa 14? Tingnan sa 14. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia sa ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan. Sabi niya, tulad din ng mga taga-Judea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ano yung kababayan nila? Both Jew, Hudyo, at both Greek. Yun ang nasa Thessalonica. Yun ang umuusig sa kanila. Yung mga kababayang Hudyo at kababayang Grego. Yung mga kapwa mananampalataya, sila yung mga taga-usig sa kanila. Pansinin niyo yung sinabi ng Panginoon sa verse Mateo 23. Balikan niyo yung Mateo 23. Ito sabi ng Panginoon sa mga Hudyo. Sabi niya, Mateo 23 verse 29 hanggang 35. Pansinin lang natin ito sandali. Sabi rito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta
at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. O verse 30, sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Verse 31, sa sinasabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga pumaslang sa mga propeta. Sige, sabi niya, tapusin ninyo ang sinimulan ninyo ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo, papatayin ninyo ang ilan sa kanila at iba'y pepako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Verse 35, kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng mga taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Nung sinasabi ito ni Jesus Christ, hindi ito ipakwento, hindi niya kikwento. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo, hindi ganon. Nung sinasabi niya to, talagang galit siya. Sabi niya, kahabag-habag kayo. Nakakaawa kayo, sabi niya. Kawawa naman kayo. Binanggit nga yung salitang mga ahas, mga anak ng ulupong. Ganun magsalita ang ating Panginoon sa mga taong ito. Bakit? These people, they keep on rejecting the word of God. Kaya sa panahon natin ngayon, may mga tao na hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Nire-reject nila yung salita ng Diyos. Kinakalimutan nila yung salita ng Diyos. At patuloy nilang ginagawa ito. Mananagot sila sa Diyos. Mananagot sila sa Diyos. Ano yung pangatlong punto sa tayo? Kanina katagumpayan ng salita ng Diyos, ngayon katatagan sa pag-uusig. Ito naman ngayon, kasalanan ng mga Hudyo. Kasalanan ng mga Hudyo. Verse 15, ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Hesus at ang mga propeta, sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang kanilang matinding taga-usig ay mga Hudyo sa kanilang lugar. Binabagit niya sa verse 14. Paul desperately wanted unbelieving Jews to come to faith in Christ. Ngunit sila ang matinding taga-usig ng mga mananampalataya. Ang kanilang gawi ay hindi nakakalugod sa Diyos. At ano ang kanilang gawi? Tingnan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 11 verse 24 at saka 26. Ito yung kanilang ginagawa nitong mga Hudyong ito. Sabi niya, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Sa nanggaling yung 39, yun yung kanilang kultura sa pinakamabigat na kasalanan. Yun ang kanilang death penalty noon. 39 lashes. Sa nanggaling yung parusang yun? Sa kapwa niya Hudyo. Sa verse 24 yan. Pagdating sa 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kababayan, at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Nagkakaroon sa ng sitwasyon, matinding pag-uusig sa kanyang kapwa kababayan at sa mga huwad na kapatid, ay huwag na kapatid, yung nagpapanggap na believer pero hindi man believer. Kaya posible sa panahon ito, ng time na yun, nung sinusulat ni Paul yung Thessalonica, posible, no, na ang nasa isip ni Pablo, yung nangyayari sa kanilang panahon. Ano yung nangyari sa panahon nila? Yung AD 44-47, Anno Domini. Ang matinding famine ng Judea, dumating yan. Yung AD 48 at 49, yung riot and massacre in Jerusalem, dumating yan. At yung AD 49, ang pagpapalayas ng mga Hudyo sa Roma. Yan yun.
Kaya yung time na yan, na sinusulat niya, ito yung panahon na yan. No, sabi niya, matindi na yung ginagawa. Matindi na ang ginagawa ninyo mga Hudyo. Ang kanilang pagtuliksa sa gawain ng Diyos ang nagpapabigat sa kanilang pananagutan sa Diyos. Mayroon sa Biblia tinatawag na sukdulan ng kasamaan. Binabanggit niya sa Bible. Gaya ng Sodom and Gomorrah. No? Nasa picture na yan. No, yung time na sinabi ni Abraham, Panginoon, baka merong matuwid dyan. Dahil sukdulan ng kasamaan nila, anong ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah? Bumagsak yung hailstorm, mga matinding apoy na bumagsak, tinupok yun. Tinupok at ang tubig, sabi niya, takbo kayo, tumakbo sila. Huwag kayo lilingon. Yung asawa ni Lot, lumingon. Nung lumingon, ano nangyari? Naging haliging asin. No? Pinakamalaking haliging asin. No? No? Yung Ninibe, di ba yung Ninibe? Sukdulan na kasamaan ng Ninibe. Ang ginawa ng Diyos, pinapunta niya si Jonah sa Ninibe. At sa Ninibe, nangaral si Jonas. Ayan, nasa picture. Nangangaral si Jonas. No? At yung mga tao doon, nung narinig nila yung pangangaral ni Jonas, ano ginawa? Nag-ayuno, nag-repent sa Diyos, bumalik sa Panginoon. Hindi natuloy yung judgment sa kanila. Nung time na yon. Pero sa susunod ng mga aklat ng propeta, tinalakay doon kung paano ginunaw ng Diyos yung mga taga Ninibe. Tinuloy din yung parusa sa kanila. Yung mga Amoreyo, no? Sabi sa Genesis chapter 15 verse 16, daraan muna ang 4 na salinahi bago sila makabalik dito sapagkat hindi ko muna paparusahan ng mga Amoreyo hanggat sa maging sukdulan ng kanilang kasamaan. Sabi ng Panginoon, hindi ko muna sila paparusahan hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Ang puot ng Diyos ay ibinubuhos laban sa kanila. Why? Because this Jew, anong ginagawa? They are suppressing the truth of the Word of God. Suppressing, pinipigilan, hinahadlangan. No? Para yung mga tao makapakinig ng salita ng Diyos. At ating makikita natin yan, may mga tao na sinasawa yung kanilang mga anak. Huwag ka nang matin siya, born na ganyan ha. Huwag ka magbasa ng Biblia. Naalala ko yung pastor namin dati, Pastor Bong, no? Tumaki sa dwelling place. Nagkikwento siya. Nung time na sinasabihan siya ng kanyang nanay, huwag ka nang matin dyan sa mga pagkatin natin, born kasi noong time yun, yung umaatin siya eh. No? Umaatin siya sa love plaque noon dito sa may Balintawak. At nung uwi siya, hindi pinipigilan siya ng kanyang nanay. Huwag kang umatin dyan. No? Sabi ni Pastor Bong sa kanyang nanay, no? Sabi niya gano'n, Nay, ano gusto niyo? Hindi na ako atin dyan. O sige. Pero pag gumawa ko ng kasalanan, uminom ako, magbarkada ako, huwag niyo akong pipigilan, ha? Ang ginawa ni Mama sa kanya, no? Sawa ni Papa Isong. O, sige na nga, umatin ka na nga. Matin, pinayagan siya. At nasama niya yung mga kapatid niya. Si Ate Che, si Ate Tess, sasama niya. Sa paglilingkod sa Panginoon. Nagasay buong pamilya nila naglilingkod na sa Panginoon. No? Yung mga tao na nagsusuppress ng truth, pinipigilan yung tao makapakinig na salita ng Diyos. Yung mga tao na humahad lang, ako matinding kasalanan niya sa Panginoon. Sa verse 15, ang mga Hudyong itong pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta, sila rin ang umuusig sa amin, nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. May parable sa Bible na sinabi doon yung bukid, no, yung may-ari ang ginawa, kumuha siya ng mga tauhan niya at pinangalaga yung bukid. Sabi niya, kayo muna diyan, mga alaga kayo, ingatan niyo yung bukid ko, yung aking ubasan, no, yung aking mga pisaan ng ubas, ganyan, alagaan niyo, aalis muna ako. At nung umalis yung taong ito, para nagkadumating yung time na anihan, ang ginawa niya itong taong to, yung may-ari, ginawa niya, nagpadala ng mga alagad niya, yung mga katulong niya, kasambahay niya. Sabi niya, kumuha kayo doon, pumitas kayo. Ang ginawa niya itong mga nandito sa bukirin, ang ginawa niya, nung nakita yung mga tao, ginulpe yung mga katulong, yung mga katuwang ng mga may-ari, ginulpe, pinagpapalo, pinag-aampas. Hanggang sa bumalik doon, bubog sarado. Nagpadala ulit ang Diyos. Ay, yung taong yun, nagpadala.
Ganon din ang ginawa nila. Hanggang sa pinakahuli, sabi niya, padala ko tong aking anak, baka sakaling makilala nila at respetuhin nila dahil anak ko ito. Nung naglalakad yung anak, sabi ng mga nandun sa bukirin, sabi niya, teka muna, ito yung anak ng may-ari. Ito yung tagapagmana. Gawin natin, patayin natin to. So ginawa nila, pagdating nung anak ng may-ari, inilabas nila sa bukirin at doon pinatay sa labas. Nung kinikwento ito ng Panginoon, ako imagine ko tumutuloy yung luha niya. Kasi sabi niya, siya yun. Yung mga Hudyo na nakikinig sa paligid, alam nila sila pinariringgan ni Jesus. Sapagkat itong mga taong ito, yung mga Hudyo, sila yung mga ninuno nila. Sila yung nagpapatay sa mga propeta ng Diyos. At nung pinakahuli, pinadala ng Diyos ang mga kanyang buktong na anak. Ano ginawa nila kay Jesus? Pinatay nila si Jesus. Saan? Hindi sa loob ng bayan. Doon sa lugar ng Golgota, sa labas ng bayan. Ganoon ang ginawa nila. Kaya pag binasa mo yung aklat ni Paul, sa buong writings niya, wala kang makikita na sinulat ni Paul at sinabi niya na ang Hudyo pumatay sa Panginoon Jesus. Wala. Maliban dito sa Thessalonica. Wala siyang binabagit. Tingnan mo itong talata ito sa Korinto. Binagit siya sa Korinto na sabi niya rito, unang Korinto chapter 2 verse 8. Walang isang man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang on ng kaluwalhatian. Kung nauunawaan nila iyon, sabi niya, hindi sana nila. Hindi nila binanggit yun nila. Hindi niya binigyan ng pangalan. Hindi niya sinabi na mga Hudyo yan. Wala. Dahil wala kang mababasa. Pero sa Thessalonica, binanggit niya. No, sabi niya dito, ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Yesus at sa mga propeta. O binigyan niya ng pangalan. Yung mga Hudyong ito. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang pinakamatinding kasalanan ng kanilang na kayang gawin ng isang tao ay hadlangan ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 16, ang aming pangangaral sa mga hentil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Kaya binanggit ni Paul yung katagayo binanggit dyan, kaya't ngayon bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Ito yung nangangahulugan na ibinigay na ng Diyos ang judgment sa kanila. Because they rejected Christ, ang term diyan na ginamit is ikabud. The glory of God has left. O ang gloria ng Diyos ay lumisan. No? Ikabud. Saan nanggaling yun? Sa Mateo chapter 23, verse 37 to 39, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga umuusig sa iyo. Ilang ulit kong sinisikap na kupkupin ang iyong anak, kung paano tinitipon ng isang inahin ng kanyang sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. O 38, kaya't ang inyong templo ay iiwan ng lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggat dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. No? Sabi rito sa verse 38, kaya't ang templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Ang templo ay magiging ikabud. The glory of God has left the temple. No? Kaya ganun ang kanilang binanggit. Kapatid, matindi ang ginagawa ng mga Hudyo sapagkat hinahadlangan nila, they suppress the truth. No? Inuusig nila yung kapwa nilang Hudyo. Inuusig nila yung mga Thessalonica. Inuusig nila yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Pinakamalaking kasalanan nyo sa Panginoon. At mananagot sila sa Diyos. Ngayon sa atin, mga nakikinig, no? Dumating na ba sa iyong pag-uusig? Inusig ka rin ba? Dahil sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Kung dumating man yun, sabi ron, naranasan ito ng mga Hudyo, naranasan ito ng mga mananampalataya sa panahon ng Thessalonica.
at nararanasan din natin ngayon. Sapagkat ang pagkakaroon na tinatawag na yung pagbabago, yung tunay na tinatawag na sanctification, yung paglilinis, yung pagpapabanal sa atin ng Diyos, mangyayari lang yan kapag dumaan ka sa pagsubok at kapigatian. Bahagi yan ng pagpapabanal ng Diyos. Yung pagsubok at mga kapigatian, yung mga dadaanan mo dahil pagiging Kristiyano, bahagi yan. Hindi pwede sabihin, Lord, nakakilala ko sa'yo, wala na problema. Hindi, meron talaga. Merong uusig sa iyo, may magbibigay ng sakit sa damdamin mo dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Kaya nangyayari sa ating mga kapatid, huwag kayong magtaka kung may ganyan mangyayari. Merong mga tao nagsusuppress ng truth, yung pinahadlangan na makinig ka ng salita ng Diyos. Sa Pilipinas, mapala tayo, blessed tayo. Bakit? Malaya tayo magbitbit ng Bible kahit saan. Yung kausap ko, aking kaibigan, na matagal ko na hinahanap, nakita ko ulit siya sa Facebook. Sabi niya sa akin, Kuya Romel, buti na lang dyan sa Pilipinas, mayroong malaya na kakapangaral ng salita niya sa lugar namin. Nasa ibang bansa siya, ayokong banggitin yung pangalan, pero alam niyo yung lugar na yun. Bawal sa kanila magbadala ng Bible. Bawal sa kanila magbasa ng Biblia. Bawal sa kanila mag-share ng Word of God. Pinapatay doon. Pinapatay. Kaya nung kausap ko, tinatawagan ko siya kanina, sabi niya, wag na kuya, text lang. Bawal dito makipag-usap. No? Grabe, may ganun lugar sa mundo natin na bawal dalhin yung Biblia. Tayo naman, may malaya kang dalhin yung Biblia, ayaw pa magbitbit. Sabi, labo ng mata ko, pastor, hindi ko mabasa eh. Magpagawa ka ng ng salamin mo. Para mabasa mo, kasi napakalaga nun. Napakalaga nun. Kaya sa buhay natin, ang katagumpayan natin lagi, tandaan nyo, makikita nyo lang sa salita ng Diyos. The Word of God will encourage us. It is the Word of God. Ito'y salita ng Diyos at ito'y magpapalakas sa atin. No? Tandaan po natin yan. Pangalawa, tayo nagiging matatag sa pamamagitan ng pag-uusig. Magiging matatag ka sa pamamagitan ng dadaanan mo mga pag-uusig. At yung pangatlong ating tinalakay, ang kasalanan ng mga Hudyo, mananagot sila sa harapan ng Diyos. Kaya nga, pag inaral niyo yung eschatology, yung huling panahon, abangan niyo huya sa mga susunod na pag-aaral natin. Ang mga Hudyo ang gagamitin ng Diyos para ipangaral ang kanyang mabuting balita. Ang mga Hudyo gagamitin sa last minute ng kanilang buhay, yung panahon ng pugutan. No? Yung mga mananampalataya, kukunin ng Panginoon. Sino kukunin niya? The church. Ang iglesia, kukunin niya. Yung mga lumalakad ng tama, maayos sa kanyang harapan, kukunin niya. Ang Hudyo may iiwan. Sila yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang kanilang pagtanggap, pagkakilala sa Diyos ay pugot ulo. Grabe, no? Last 2 minutes sila gagamitin. Abangan nyo ho yan sa mga susunod na pagtatalakay natin. Ganun ang gagawin sa kanila dahil sa kanilang patuloy na pag-reject kay Kristo bilang Diyos, bilang Panginoon. Patuloy nilang pagtuligsa kay Pablo at sa mga taga-Tesalonika. At sa panahon natin ngayon, may mga tao na tumutuligsa sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Magpalakas tayo sa Panginoon. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa aming tinalakay, Panginoon. Napakabuti niyo po dahil kami ay merong pangangaral ng iyong salita. Malaya na ipapangaral ang salita mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pag-aaral namin. Kasihan mo kami ng Espiritong Banal na mas lalo kami lumalim sa pag-unawa at pagkilala ng iyong salita na nagbibigay kalakasan sa amin, pag-asa sa amin. Ganon din po, Panginoon, ang bahagi ng pagsubok. Dumadaan ang bawat isa sa amin sa mga pag-uusig, mga pagtuligsa. Panginoon, dalangin ko, give us, O God, the favor and grace, O God, to overcome those kind of situation na aming kinaharap. At makita po namin na sa kabila nito,
Nariyan ka na nag-iingat sa amin. At yung mga ginawa po ng Hudyo, Panginoon, mananagot po sila sa iyo. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay mananagot sa iyo, sa iyong harapan. Wala akong makakaligtas sa iyo, Panginoon. At pagpapalain, iingatin mo ang iyong mga tunay na anak. Pagpapalain at iingatan mo ang mga tunay mong anak. Maraming salamat, Panginoon, sa araw nito. Pagpalain niyo po aking mga kapatid na nakinig, na nanood, Panginoon, nag-aral kasama ko sa iyong salita, sa aklat ng Thessalonica. Pinupuri ka namin, Panginoon, na salamata ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.